Hi guys, good evening. May babalikan lang akong issue na naikwento ko na noon. Ngayon, tumutugma doon sa mga pahayag ni Senator Lacson. Yung sinabi kong nang dahil sa ang Pangulo nagmula sa taong 2022, nanalo siya. Siyempre, ayun na, umpisa niyan, mag-appoint ka ng mga ano mo, tao mo, appoint dito, tayo sa Public Works and Highway, Jesse Bunoan, okay. Unang taon, ayan na, maglatag ng mga plano, ituloy yung mga dating plano, darang. After 1 year, ito na, may report niyan. Sir, ito na yung konting natapos. Sige, ikaw Pangulo, nilatag ka ng report. Sige, okay na, sige. Tuloy. Sampag, gawin yung mga project na yan. Sige. Second year, darang, ito, latag ng paggawain. Dating yung SONA, ang Pangulo magre-report. Tayo po ay nakatapos ng ganito, syempre, yun ang mga sa kanya ng Pangulo ng tao niya. Ito na po ang mga natapos natin. Pangalawang taon yon. Proud syempre Pangulo dyan. Kasi may tauhan ka eh. Pangalawang taon yun may natapos na. Syempre ilalatag yan. Pangatlong taon, report naman, so na naman. Maglalatag uli ng mga yan, natapos. Kwento yan, ganoon. Ito yung tinatapos natin. Kasi yung mga project, hindi natapos sa unang taon eh. Pangalawang taon niya natapos dapat. Kasi lalo't malalaking project. Finally, 3 taon, may mas malalaking project dapat ang natapos na yan. Kasi ito na, report yan sa SONA. Proud ka talaga, Pangulo. Di syempre, yun ang kwento mo, yun ang report to you eh. Yung pangatlong taon, ito na, dumating yung divine intervention na sinasabi. Ayun na nga po, baha-baha na. Siyempre, magtataka ka, nasa yung pinagawa ko. Mag-iimbestiga ka ngayon, maglatag ka ng lumabas? Boom! E di, mali-mali nga. Sablay yung report sa nangyari, sa nakikita. Yun yun ang issue dyan. Ngayon, ikaw Pangulo, ihahayag mo yung totoo na nakita mo. Anong masasabi niyo doon? Anong masasabi niyo? Isipin niyo, kasabot ng Pangulo? Hindi. Ganon ang scenario dyan. Kaya sa mga bugegok na pilit niyong idadawn ang Pangulo sa mga kapalpakan na yan, nagkamali lang Pangulo doon sa tao niya na pinagkatiwalaan niya. Ngayon, asan yung nasa inyo, yung tauhan na yun, wala ngayon, ando, nagtatago. Yan ando, dapat habulin talaga. Sino mga kasabot niyan? Yung taong niya, nagkamali sa tao na yan, nagtiwala siya, maaring yan isang, sabihin natin Trojan na sugo yan. Walang pinag-iba sa mga sinabi ni Kaper Silapid na si Pangulong Marcos ay napasukan na ng mga bagsay aas sa kanya. Yun ang nangyari dyan. Naging careless lang ang Pangulo dahil hindi niya agad nabisto. Pero at least nabisto, di ba? Kasi kung hindi nabisto yan, tuwan-tuwa talaga ang mga tao niya ni Digong. Yan ang puro tulo niyan. Tuwan-tuwa pa rin sana. Kaya matuwa kayo at may ganyan tayong Pangulo. Kasi kung si Digong yan, sorry tayo. Manananga lang tayo sa salita. Si ganito yan. Sige, anong nangyari? May pinakulong ba siya? May pinaimbestigahan ba siya? Wala. Ngayon lang po nangyari yan. Kaya tama yung huwag niyo sisihin ng Pangulo. Tamang na andyan ang Pangulo. Ganun lang po.